Radyo ni Juan Networks, serving the interest of the Filipino people. Lungsod, ikaw ang maghukom. Mga higala, kumusta? Tulo ka series ang topic sa oligarkiya sa nasod. Dihang giingon ni Presidente Rodrigo Duterte nga gituldukan na niya ang oligarkiya sa Pilipinas. Pero sa tulo ka serye or series nga atong gipanukad sa article ni Ronaldin Olia sa bulatlat.com nga na-publish niadtong Enero 17, unong kabuan human nga mihural si Presidente Duterte isip ika-16 nga presidente sa Republika ng Pilipinas atong natibuok nga ang oligarkiya sa sistema sa panggobyerno sa Pilipinas nga giharian sa 1%, ang 99% sa populasyon sa nasod anaa sa mga gobyerno nga nagpuli-puli sa paghupot sa gahom sa sistemang nagtunhay og nahimong atrasado sa kahimtang sa bagang hutong nga mao'y giulipon. Sa pagpanuki-duki sa Ibon Research, mitumaw nga wala makaiskapo sa oligarkiya ang administrasyong Duterte. Tungod kay sa porma sa iyang ekonomikanhong plano para sa unom niya katuig nga paglingkod nga presidente. Ang iyang mga economic managers nga nagsilbi usab sa mga miaging mga liderato, pulos mga remnants sa kapitalismong framework nga ang kapital mo'y pundasyon sa pagpalihok sa pang-ekonomiya nga aspeto sa panggobyerno. Ang pangutana, kung naa ang oligarkiya, asa ba siya nakasandig nga polisiya? Ang tubag, nga ang iyang economic policy pabor sa interes sa kapital. Tuhog niya ang mga intereses sa mga pangkalibutang kapital nga mo'y nagrinda sa dakong parte sa mga nasod sa kalibutan. Kini mao ang neoliberal nga polisiya sa pangkalibutang kapital nga giduso sa mga abante o industrialisado nga mga nasod. Mga higala, human sa topic sa oligarkiya, tuguti nga atong suwayan sa pagtugkad unsa ang neoliberal nga ekonomiya. Sa Wikipedia, ang definition sa pulong neoliberal nagkanayon, it is generally associated with policies of economic liberalization, including privatization, deregulation, globalization, free trade, austerity, and reduction in government spending in order to increase the rule of the private sector in the economy and society. Mga polisiya kini sa pagliberalisa sa ekonomiya nga naglangkob sa privatisasyon, deregulasyon, globalisasyon, free trade. Sa free trade, abli o libreng makasulod ang mga produktong langyaw, pagdaginot o pagkibhang sa pagbuhi og pondo sa kagamanan aron mosaka ang rule sa pribadong sektor sa nataran sa ekonomiya
o sa sosyudad. Correct, no? Mangigala, atong balikan ang mga karaang artikulo sa bulatlat.com nga gimantala sa publiko niadtong Hunyo 9, 2016. 4 years ago. Kining artikulo sinulat ni Benji Oliveros, ang editor-in-chief sa bulatlat.com. Ang caption sa article ni Benji Oliveros, Neoliberalism and Greater Inequality. Gingon sa article ni Benji Oliveros, nga sa kahimtang ang nasod netong panahon na anaa sa pagdawat sa bagong administrasyon. Ang buti ipasabot ni Benji Oliveros sa iyang unang bahin sa iyang artikulo, ang pasuluray nga gobyernong Duterte. Ang gobyernong pahumanay, meaning ang Noynoy Aquino administration, pero ang mga neoliberal agenda nagpabilin. Sa nakita ni Benji Oliveros nga walay paglihay gikan sa mga polisiyang neoliberal ang daghan ng mga liderato nga nagpuli-puli sa palasyo sa Malacañang gikan pa sa panahon ni Marcos nga diktador hangtod sa kutay sa mga nagpadagan sa kagamhanan sa Pilipinas. Matod ni Benji Oliveros, tungod kay ang musuluray nga administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte nagsaad man nga magpatuman og mga kabag-uhan og mga solusyon sa kapobrehon. Sa punto de vista ni Oliveros niadtong panahon na duna kunoy space for discussion ang direksyon sa nasod. Pero kining tanan nga gilauman human sa 4 ka tuig nga milabay gikan sa pagpublish ni ini nga artikulo sa bulatlat.com niadtong June 9, 2017. Walay nahitabo sa mga gisaad sa naglingkod karon nga presidente sa Pilipinas. Atong ipadayon ang article ni Benji Oliveros ug matod niya, usa sa topic nga gilayong nagpainit sa debate mao ang isyu sa neoliberal economics. Ang Progressive Multisectoral Alliance nga bayan gilayon niadtong tunguran nagingon sa iyang mga kritisismo nga ang probable continuation of the neoliberal agenda under Duterte administration na pananawan na tungod sa mga tao nga anaa sa komposisyon sa economic team ni Presidente Duterte. Kadtong mga nagpadayag o reaksyon sa panawagan nga nagpuna sa neoliberal economics, gitawag usab nga mga purveyors of an obsolete ideology and as being out of touch with reality. Katong mga university-educated economist, walay katuan kundili pabilin sa pagkabyon sa ilang hugot nga pagtuo sa doktrina sa neoliberal economics ngang konteksto mao ang mga musunod. Balance the budget, make the government lean, meaning minus gastos sa gobyerno, og ipasa ang mga serbisyo nga episyenteng mapadagan sa corporate sector, liberalize o iliberalisa ang trade and investment aron kuno mag-stimulate og growth og mag-facilitate og transfer ngadto sa gikinahanglan nga kapital and technology sa mga underdeveloped countries. Tangtangon ang mga babag sa mga aktibidad sa negosyo o sa mga duso alang sa ganansya aron nga ang ekonomiya mulapad pa.
ug tungod niining tanan mulagsik ang employment ug mas mukusog kuno ang domestic market. Hitabo ba? Gingon sa artikel sa bulatlat.com ngang tanan nga gisaad sa neoliberal economy sa mga panahon sa mga krisis nga moigo sa ekonomiya sa tibok kalibutan. Susama karon doon na kitay krisis sa ekonomiya sa tibok kalibutan nining pandemic coronavirus ug ang nisamot nga kahimtang sa inequality o ang pagtaas sa gintang tali sa elite ug sa lower class. Ang pangutana, haom bagihapon o husto ba ang neoliberalism? Ani ang mga angayan nato nga ikonsidera niini nga mga datos. Una, 71% sa populasyon sa kalibutan naghupot sa 3% sa bahandi sa kalibutan or global wealth. 71% of the population sa tibuok kalibutan ang iyang gunit nga bahandi is only 3% sa global wealth. 3%. So asa ang 97%? Ikaduha, ang mga kwartahang pamilya sa tibuok kalibutan nga naglangkob sa 8.1 or 8.1% sa atong populasyon sa kalibutan. Pero ang gipanag-iyahan nga global wealth is 84.6%. Layo, no? Ang 71% is only 3% of global wealth, but ang 8.1% of that population sa tibuok kalibutan, 84.6% ang iyahang gipanag-iyahan nga global wealth. Ikatulo, nga data, 78% sa mga world millionaires, mga milyonaryo sa kalibutan, nagpuyo og makita sa North America og sa Europa. Ikaapat, ang gitawag nga mga ultra-high net worth individual. Subuhan ako ha, ultra-high net worth individuals na nag-iya sa 12.8% sa global wealth. Ultra-high ang 1%, 12.8% ang ilang gipanag-iyahan sa global wealth. Apan, gamay ra silang ihap sa world population or sa populasyon sa kalibutan. Laing datos. Ikalima, ang world 10 richest billionaires, unang napulo ka mga pinakadato bilyonaryo sa kalibutan, ni angkon na nag-iya sa $505 billion nga hiniusang bahandi, mas taas sa mga GDP or gross domestic product sa mga daghang nasod sa kalibutan. See? 10 richest billionaires sa tibok kalibutan. $505 billion ang ilang gigunitan nga bahandi, mas dako ug almost doble sa mga nasod nga atrasado sa ilang gross domestic product. Mga higala, dinhin lang una nato humanon ang unang serye sa atong topic, neoliberal
nga gisulat ni Benji Oliveros sa bulatlat.com. Ug mga adlaw, atong tiwason ang ikaduhang bahin ni ini nga topic aron atong makita ug atong masabtan unsa ang anaa ug ngano nga dili man balanse ang atong panglimbasog nga mga kabos uyamot sa pagpanglimbasog sa mga anaa sa hataas nga hutong. Kinito silang giingon nga mga kugihan. Ang kahimtang sa pagkadili patas anaa lang ba kini dinhi sa Pilipinas? O kini nga kahimtang pangkalibutanong kahimtang nga dikta sa pipila aron pahimuslan ang mas lapad nga sektor sa katilingban. Asa man nakaugat ang oligarkiya ug unsa ang iyang relasyon sa polisiyang neoliberal ug ang implikasyon niini sa kinabuhi sa katawhang anaa sa ubos nga hutong. Daghan pa ang gusto nato nga matugkad niining tanan. Ilabi na karon nga naghilaid kita sa kahimtang sa krisis dala sa coronavirus. Ang mga desisyon sa gobyerno nganong anaa ang mga polisiya og balaod nga gipasar nga hastang layua sa kahimtang karon sa krisis pang-ekonomiya sa katawhan. Kining tanan atong badbaron sa sunod nga mga serye sa atong topic nga neoliberal sa kalibutan ug sa nasod sa Pilipinas. Mga higala, katungod nato nga masayod ug kinahanglan nga magtuon sa hinungdan sa atong kahimtang karon. Lungsod, ikaw ang maghukom. Lungsod, ikaw ang maghukom. Kumusta ba sa ato mga tigpaminaw? Usa na lang ang number nga gamiton. Kanina lang, Salim o mao gihapon. Dali lang ha. Kay bawag gihapon. Lim naman lagi na siya. Usa lang. Okay. Okay. Salamat. Thank you. Baliw kong sirag tarong Rex. Ayan. Okay. Para sa ato mga texters, pwede nyo magamit ang atong duha ka mga linya. Sa talk and text, 0950-556-5732. Sa Globe, 0905-809-4651. Isibo nyo mga orasan. Alas 12:38 na sa kaudtuhon. Kumusta ba? Huwag sabay mayong gihanda karon sa paniudto diha sa ato mga talad kan-anan. Baw ko nga sa unsa nato kakabos ni kamot kita nga makapaniudto. Bahalag way pamahaw. Basta ang paniudto naa. Usahay ang pinaka daginot na tanan sa usa ka kabos. Dili mamahaw, igo lang mo higop og kape kung naa. Kung wala, magsangag og mais. Mais ba? Tilaw naman ha? Mais nga bugas sa ngagon nimo. O niya inig ka itom na bang kuan na siya. Buan ni mog tubig. Pagkahuman, huwaton nga mulugdang. Usahay, ato na lang imnon nga way asukal. Aron mga tarungan dayon nga may ning way asukal kay tambal sa pasmo. Pero wa gyud daw ipalit asukal. Inana kapait ang kinabuhi. Labi na sa mga kaigsuonan nato nga naa sa rural areas, no? Kasagaran inganana ang kahimtang. Makainomdom ko sa akong panahon niadto nga guon mi og
papalit og media kilong asukal sa kumama, mubaktas ka og napulo ka kilometro. Baktason mo ng 10 kilometers. Asa man ang 10 kilometers dis Davao? Gikan sa Buhangin, paingon City Hall. Kana no? Dili, 5 lang Buhangin. 5 kilometers. So, ang 10, 5 no? 5 kilometers. So, kaduhan mo na balikon ang 10. Kaduhan mo balikon ng Buhangin. Kanang kang diya sa may Milan. Na siya no? Kisabay mga taga Davao. Alang diya sa may Milan or diya sa Barangay Hall sa Buhangin, kaduhan mo na balikon 10 kilometers na. Di ba? Or yung na to, kilometro G sa lang. Kilometro G sa mas klaro. Dali. Gikan diha sa City Hall, baktas ka padong sa kadtong sa itawagan ni Pantalan. Ng kilometro Gs diya. Kana ang imong baktason, ang imong paliton, tunga sa kilong asukar. Usahay pa muhangyo pa, 1/4 lang kay way kwarta. So, di ina nimo ma-feel kung wa gyud ka kaagi anak nga kinabuhi. Manalisod masabtan sa ato mga public officials. Labi na tong mga nisulod anak nga trabaho man na. Silbi daw sa katawhan. Nga wa gyud intaw hanaw unsa ang tinuod nga kahimtang sa kabus nga pamilya. Labi na kung sa pagkamat ngo natog buot, nagkutsi ka na. Eskwela ka nagmahalon nga eskwelahan. Ginahatod ka na sa inyong driver padung ug pabalik sa eskwelahan. Or sa talad kan anan, naa ang klase-klaseng sudan. Mamili ka lang asay imong gusto. Usahay sa linya sa napulo ka klase-klaseng sudan. Mo reklamo ka pa sa imuhang katabang ug moingon, lutu'i kog laing sudan kay wa ko'y gusto aning napulo ka klase-klaseng sudan nga imong gibutang sa akong atubangan. Pero sa pobreng kinabuhi in town, kanang word nga one day, one eat. Kung sa ay, ginatipas pa na to, one day, why eat? Ay kaon, alangan, no? Usahay, moingon na lang, inigabot sa imong ginikanan, gikan, bata, no? Inigabot nimo sa imong ginikanan, gikan ng guna. Ingnon ka na lang sa imong mama nga, sabuitong dukot dito sa kaldero, unya bahini imong mga igsuon. Kagi mo, ana? Kana bang dukot ba nga nabilin sa gikaunan sa pamahaw? Unya, wa may bugas. Kay gibulad pa ang mais, nga gilubo ganinang buntag. Hulaton pa nag mga duha ka adlaw, ubin baka depende og unsa ka kusog ang init. Imo pa nang ibaktas padung sa galingan. Pagkahuman, ibalik na pud sa inyong balay. So, moingon na lang imong mama nga sa buhitong bahaw nga nabilin ug bahin-bahinan nimo sa imong mga igsuon. Kana nga realization sa tinuod lang ang mga naminaw nato nga naa sa bukid, no, naa sa mga rural areas, makarelate sila na. Buti pa sabot, masabtan nila ang tanan nga akong gisulti karon. Pero sa mga elite, sa mga middle class, no? Bisa mo yung kag lower middle nga class sa kahimtang
Di gid siya kasabot ana. Dili nila ma-realize nga kahimtang. Mamanggani nga sa mga abanti nga mga nasod, taas ang record sa hikog. Nga naman, tungod kay naanad sila sa haruhay nga kahimtang. Ug sa dihang niabot sila sa krisis like Amerika. Ang Amerika sa taas nga panahon ang ilahang nasod, ilahan ng ginapanghambog. Kung gani kitang mga Pilipino pag makaabot tag Amerika, palitrato dayon ta sa ice. Itong lugar ba panahon ting ice no Disyembre. Litrato dayon tastang sikata nato pag padala ta sa ato mga paryente din ning nakapusing ka dito sa baga king ice. Nindot kaayo kung ang imong gipuy-an ubin bakaha ni agi kas tabukanan sa lapad kaing dalan. But ang realidad sa kahimtang sa karon nga panahon sa Amerika, daghan na sad ang makililimos nga mga residenteng Amerikano. Sa laktod pagkasulti, ang kapitalismo, naagit siya'y panahon. No? Dili sa sustainable nga ekonomiya. Kay karong mga panahon na naglagot ang mga Amerikano sa ilang gobyerno tungod kay ang mga elite. Parehas Pilipinas ba? Kadto mga naa sa mga exclusive subdivision ug may nagguba sa ilang ekonomiya pagbuto, krisis. Daghan ang mga Amerikanong wa nay balay, daghan ang mga Amerikano nga nagpuyo sa dalan. Og sa record, daghan ang mga Amerikano nga nagpakamatay. Ngano? Di nila kaya ang pressure sa krisis. Pero kita, ulug-ulugan lang, resilient ang Pilipino. Linog karon, ugma, wa na. Okay na. Baha karon, matyan og libo-libo, ugma, okay na. Taragas. Inana kagamay ang ato ang pagtanaw sa atong kahimtang. So bang mga nasod, bisan ning problema sa COVID, dito sa uban nga mga nasod, ga-insister gid sila. Diri, tambutan na nato nga mga Pilipino, mosunod sa klase-klaseng Korintinas. Only in the Philippines nga naay CQ, naay ECQ, naay GCQ, sa pa. Barbecue naman lang siguro, wa. Only sa ato ang nasod sa Pilipinas. Sa kaning kahimtang sa pandemic. Daghang klase-klaseng QQQ. Pero, pag-abot sa tumoy, 70,000 na ang positibo sa coronavirus. Ibawa mo pilay, update. Kagahapon, ako pagitaon. As of kagahapon, nga update sa coronavirus sa Pilipinas. Diyara. Ang record as of kagahapon sa World Health Organization ko nagabase kay samok na kayo ng format sa reporting sa DOH. Malibog ka. As of kagahapon, meaning musaka pa ni karong hapon po, no? Kada hapon man ang ilang updating. Confirmed cases sa coronavirus sa Pilipinas. Nadugangan kagahapon og 1,951 cases, new cases of
coronavirus, COVID-19. Total, 70,764. Hastang platina. Flatin yun kayo. Labayog kamatis tong lamurok nga naong sa akong amigo. 70,764 ka mga confirmed cases of coronavirus as of kagahapon. Patay. Dugangan og duha. Total 1,837. Kung sa mga spokesman pa ng gobyerno moingon, wow, gumanda yung performance natin sa mga namatay kasi 2 na lang. Lintik na buhay ito. Ilad-ilad to the max. Recoveries, 209. Total, 23,281. Kung nakay recovery nga 23,000 against 70,000, platin ba? Platin sa imong kagaral. Kalayo anang 20 og tinta. Saon mo pagka-platin, ana? Sus, Diyos ko. Alas 12:51. Oh, kadali ba sa oras? Mubalik ta sa atong panaguban din sa atong tulumanon lungsod. Ikaw ang maghukom, human lamang sa pahinumdum. Lungsod, ikaw ang maghukom. 6 minutos na lang, no? Una magalauna sa hapon, tapas pasa sa panahon. Huwag sa oras. Dirita sa atong mga texters sa 5258, ingon pa niya, happy 15th birthday, Miss Donami Asilan Garcia. Karong adlaw, no? Happy birthday, Nak, from Papa Dan Garcia Madroniro sa Zone 8, Barangay Maluco, Manolo Portich, Bukidnon. Wow! Abutag Manolo Portich. Galupad yun tinuod ng atong signal kay sa mga taasa sa posisyon sa ato ang tower. Giga kay Texter 9927, panahon ni Marcos ang napalagpot sa EDSA People's Uprising. Ang iyang mga kroni nagpabilin din sa Pilipinas. Tungod sa nagtunay katilingbanong kontradiksyon, ang mga kronis ni Marcos nagtransforma sa pagka-oligarko nga gustong puhagon ni Duterte. Apan may bag-o siyang gipreserbang oligarko o pagtapok sa mga ex-general sa iyang gabinete aron hation ang kritikong katawan o ang Marcosian nga pagkadiktadurang terorista. Ibasura ang anti-terror law gikan ni Tunying Flores, Uma, Anak Pawis, and thanks to Radio ni Juan. Alas 12:56 from Texter 5554. Ikaw pa naman, utodong napay sikan trans sa SAF sa Samaldong Randini nga taga-talikod na manggod nagsulti sa Kuadong nga wa na daw ingon sa taga DSWD kay nianhiman sila. Mangutana lang ko sa imuha dong, lungsod ikaw ang maghukom, listener ni. Salamat. 5554. Naapa. Pero out of supposed to be 23 million families nga bayaran, as of kagahapon, 3 million pa lang. Sulat-hulat mo. Paabotan ni. Kanusa mo puti ang atong mga kalimutaw sa kagutom. Ayuda nga hastang dugaya. Murag ka na siguro ang rhyme diha. Ayuda nga hastang dugaya. Ulat-ulat lang daw kay perting hinaya sa tinuod lang ambot og nganong hinay man. Ulat siguro kanusa makalimot ang mga tao sa ilang kagutom. Malimtan ba na?
Okay, 5554. Salamat mga taga Island Garden City of Samal, mga listeners nato din ha. From Tixter 8734, buntag sir, Kaluoy, good town. Sa nag-online, ang ginagmay lang og kita, muginan sila 200 para lang yun makasapar, samtang wala pa'y trabaho, ang padre di pamilya, may nuntag makakuha siguro sa gobyerno og pangsuporta ang tao nga way trabaho. Karon ni diskarte ang tao lisod-lisuron. Inoon sa gobyerno, hahay, lisod-lisuron sa gobyerno. Ning gobyerno nato sa Pilipinas, klaro kayo, para lang sa mga adunahan, ang pobre samot og kapobre. Ika kang 8734 ang atong texter. Gika kay texter 0083 dong tulo ka century panahon sa pagsakop sa Katsila. Ang Amerikano dako pagkuwang para magtulo ka century gikan sa 1898 pagbuot manggod sa Ginoo. Ito no 0083. Salamat. Kana bang word nga pagbuot sa Ginoo? Uy nga naman nga na tanggal ka man sa trabaho ay pagbuot sa Ginoo. Uy nga naman nga wa may maayo nga nahitabo sa imong gitanom nga mais ay gidangan pagbuot sa Ginoo. Manaog pa ng Ginoo diri sa yuta, gitamparos ka na. Ingon nga pasanginlan man kunin mo nga naara sa imong kilid ng daghang hakog diya. Gihatag na nako tanan, yuta, hangin, tubig, tanom. Karon nga gikamkam lang sa pipila ang bahandi nga akong gihatag, inyo kong pasanginlan nga akong pagbuot, nganong 99% ang pobre aning kalibutan na? Manampa yun siguro ang Ginoo yun. Galing lang kay wa pa man. Butang panahon. May galawan na tayo kong panahon sa pagkaginod sa unahan. Thank you very much sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Lungsod, ikaw ang maghukom. Lungsod, ikaw ang maghukom. Sa ngalan sa kinatbukang Pwersa News and Information Center, Romel Berdida, Jan Solis, Jan De La Torre, Wither Saldana, Mike Badlis, and Drix Labajo. Muna ito mga partners sa Pikas Lawak. Sa transmitter site, Mamerto, Taradil, Ray Barruiz, and Carlo Palik. So, salamat kayo sa itong mga technical men nga naglangkop din sa atong sibihanan ug network sa radyo ni Juan. Of course, pasalamatan nato atong mga texters, mga listeners, ug uban pa sa mga naglangkop sa News and Information Center. Thank you very much. Siyempre, karong adlaw, pizza 22 na. Wow, 22. Paspasa sa dagan sa panahon, no? 22 sa buwan sa July, Hulyo, tuig 2020. Ako si Dodong Solis, mayon salamat. Mayong hapon, Pilipinas. Lungsod, ikaw ang maghukom. Radyo ni Juan Networks, serving the interest of the Filipino people.